Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang himala ang nangyari kay Trixie. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Dahil nga sa nangyari kay Trixie, na muntik na niyang ikamatay at tila nagbago ang ugali nito, pinayagan niya si Ramir na umalis at iwan silang mag-ina. Kahit alam naman nito na pupuntahan nito si Lilet. Nagtataka naman si Patricia kung bakit bigla na lang bumait at bigla na lang pinayagan ni Trixie si Ramir na umalis sa tabi nila. Dahil sa pagpayag ni Trixie, nagpasalamat si Ramir dito at sinabi na babalik din siya agad para bantayan si Trixie. Umoo naman itong si Trixie, sabay umalis itong si Ramir. Dumiretso si Ramir sa bahay nila Lilet at dahil maaga ang schedule ng hearing ni Lilet ay nagkasalisi sila ni Ramir. Si Tinang Ses na lang ang napagtanungan niya kung nasaan si Lilet. Nagtataka naman si Ses kung bakit biglaan ang pagdalaw ni Ramir sa bahay nila. Nagkasalisi tuloy sila ni Lilet. Matapos malaman na nasa korte si Lilet, iniwan niya agad si Ses para magtungo sa korte para makausap itong si Lilet. Habang nagmamaneho papuntang korte, pagod na ang pakiramdam ni Ramir. Nakakaramdam siya ng paninikip ng dibdib pero nagpatuloy pa din siya sa pagpunta sa korte para makita at makausap si Lilet. Hindi niya pinapansin ang nararamdaman niya kahit nahihirapan na nga siyang huminga. Importante sa kanya na makausap ang anak niyang si Lilet para masabi na niya ang totoo dito dahil nararamdaman niya na kung ano ang mga mangyayari sa kanya sa mga susunod pang mga araw. Nakarating si Ramir sa korte. Hindi na niya alam kung ano na ang nararamdaman niya dahil palala na ng palala ang nararamdaman nito. At alam niya na any moment ay bigla na lang siyang babagsak sa sahig. Kaya hindi na niya palalampasin pa ang pagkakataon na makita at makausap ang kanyang anak na si Lilet bago pa nga siya tuluyan na maubusan ng hininga. Matapos ang matagal na pag-aantay ni Ramir dito kay Lilet ay nagkaharap na silang muling mag-ama. Bago pa man masabi ni Ramir lahat ng gusto niyang sabihin kay Lilet ay bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Hindi na niya kinaya ang pagod at paninikip ng dibdib niya na kanina pa niya tinitiis. Sinugod si Ramir sa ospital. Tarantang-taranta si Lilet sa nangyari sa daddy Ramir niya. Panigurado na daw na siya na naman ang sisisihin na mag-inang Trixie at Patricia kapag nalaman ang nangyari kay Ramir. At lalo kapag nalaman na sinadya pa siya ni Ramir puntahan sa korte para lang makita siya at pinagpalit sila nito dito kahit na nga nasa ospital pa nga itong si Trixie. Si Kurt ang naging karamay ni Lilet habang nag-aagaw buhay itong si Ramir. Pinipilit ni Kurt na pakalmahin si Lilet dahil halata niya kay Lilet na takot na ito sa nangyayari sa daddy niyang si Ramir at nag-aalala siya sa nangyari dito. Pinaghahanda din siya ni Kurt sa mga posibilidad na mangyari, lalo pa ang galit ni Patricia. Nag-aalala si Kurt na baka maabutan na naman siya ni Patricia, ito ngang si Lilet at siya na naman ang sisisihin nito. Kaya bago pa dumating si Patricia ay inaya na niya si Lilet na umuwi na muna at iwan muna itong si Ramir dahil panigurado kapag naabutan siya ni Patricia ay puro masasakit na salita na naman ang maririnig niya mula dito at isa pa nga ay ipagtatabuyan na naman siya nito. Pero matigas ang ulo ni Lilet, hindi siya nakinig kay Kurt. Binantayan niya lang si Ramir hanggang sa maging maayos ang kalagayan nito. Maya-maya, dumating na nga itong si Patricia. Galit na galit ito kay Lilet
Walang mapaglagyan ang galit ni Patricia at tama nga ang sinabi ni Kurt kay Lilet. Nasisisihin siya ni Patricia sa nangyari dito kay Ramir dahil siya talaga ang huling kasama ni Ramir at sadyang kumukulo ang dugo nitong si Patricia kapag nakikita niya ang mukha ni Lilet. Sinabihan niya si Lilet na wala itong karapatan na mag-alala sa asawa niyang si Ramir dahil siya ang dahilan kung bakit lagi na lang napapahamak si Ramir at nalalagay sa peligro ang buhay nito. Nagpaliwanag naman si Lilet na wala daw siyang kinalaman sa nangyari kay Ramir. Hindi din daw niya alam na pupuntahan siya nito sa korte dahil busy siya at nakafocus siya ngayon sa kaso na hinahawakan niya. Kaya hindi niya daw kagustuhan ang nangyari kay Ramir. Sumagot naman si Patricia, "Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang punot dulo kung bakit nagkasira kaming pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit minalas ang buhay ko. Kaya wala kang karapatan sa asawa ko. Imbis na kami lang ni Trixie ang paglaanan niya ng oras, ay naglalaan pa din siya ng oras at panahon dito kay Lilet. Kaya daw siguro pinagsisiksikan ni Lilet ang sarili niya kay Ramir ay dahil gusto nito na makatanggap ng mana mula kay Ramir. Kaya ganun-ganun na lang ang pang-uto nito kay Ramir." Paraan na tinanggi yun ni Lilet dahil hindi daw niya kailangan ng mana mula kay Ramir. Ang gusto lang daw ni Lilet ay maramdaman na meron siyang isang ama. Kahit yun na lang daw ay masaya na nga daw itong si Lilet dahil pagmamahal lang ng isang ama ang gusto niyang makamantan at hindi ang mana mula kay Ramir. Natameme saglit si Patricia sa sinabi ni Lilet. Pero dahil wala siyang awa kay Lilet, patuloy niya pa din itong pinagtabuyan at pinaalis sa harap niya dahil ayaw niya daw itong makita. Dahil naaasiwa siya sa pagmumukha ni Lilet at naaalala niya lang ang pagtataksil na ginawa sa kanya ni Ramir. Kaya bago pa daw tuluyan na mag-init ang ulo ni Patricia dito kay Lilet, ay umalis na lang ito at wag nang antayin na kaladkarin pa siya nito palayo sa kanya. Naawa si Kurt sa sinapit ni Lilet kaya pinagtanggol siya nito kay Patricia. Sinabi ni Kurt dito kay Patricia na bakit naman ganyan kayo kay Lilet. May karapatan naman siya kay Sir Ramir dahil tatay din naman niya ito. Sinabi ni Patricia na wala siyang pakialam kahit ano pa ang sabihin nila dahil anak sa labas si Lilet at wala siyang karapatan kay Ramir, kaya patuloy niya pa din na pinagtabuyan si Lilet. Pagkatapos ipagtabuyan si Lilet, pumunta siya sa kwarto ni Ramir. Gustong-gusto niyang sermonan si Ramir dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanila ni Trixie. Pero hindi niya na ito nagawa dahil baka kung ano pa ang mangyari lalo kay Ramir dahil hirap na nga ito sa kalagayan niya. Nagising si Ramir at kinausap siya nito. Naghabilin si Ramir kay Patricia na sabihin kay Lilet na si Meredith ang tunay niyang ina. At pasensya na sa lahat ng nagawa niyang kasalanan dito. Ayan na nga daw ang huling bawi niya dito kay Lilet. Sabay nag-flatline ang aparato ni Ramir. Nataranta si Patricia. Tinawag niya lahat ng doktor para i-revive si Ramir. Matutuluyan na kaya si Ramir? Tuluyan na nga bang magiging mabait si Trixie? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.